Again, when we say alert level 3, it's still possible, but we are looking at 3 scenarios. Actually, yung hazardous eruption is just one of the scenarios na tinitingnan natin. Yung una would be yung mabagal na paglabas ng lava, tataas yung akit yung magma, and lalabas siya as lava. And hindi to gaano explosive, so ang pinsala nito would just be limited. But the thing is, this would probably last for several months kasi katulad ng nangyari sa Mayon volcano between June to December. And then yung second scenario natin is yung mabilis na pag-akyat ng magma, and this would lead to an explosive eruption. This would probably just happen in a few weeks, pero since masyadong malakas yung pagsabog, we may raise the alert level from 3 to 4. And then yung third scenario natin, hinto o titigil ang paggalaw ng magma pansamantala, and babagal or mawawala ang activity ng vulkan, and if this happens, we may lower the alert level from 3 to 2. So lahat ng scenarios na yan are all possible. Ako, so 3 scenarios, all possible. So kailangan na ready po tayo dyan, ano? Lalong-lalo na po yung ating mga local government units. And sabi nyo nga po, Director Teresito Bacolcol, sir, dapat po wala na pong tao sa paligid po ng bulkang Canlaon, sir, di ba? Tama kayo, yun yung recommendation namin, walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Sir, siguro po update sa ibang bulkan sa bansa, meron po ba tayong namomonitor na mga pagkilos o activities po? Yung Taal volcano, we recorded 18 volcanic earthquakes for the past 24 hours, and it's still on alert level 1. Same with Mayon volcano. Wala tayong record na volcanic earthquake for the past 24 hours, and it's still on alert level 1, the same as Taal volcano. So the rest we have 24 active volcanoes. The rest are on alert level 0, except yung Canlaon volcano, which is on alert level 3. Alert level 3. Okay, so and this coming Holy Week, syempre, naka-alerto pa rin po ang inyong opisina, ang FIVOC, sir. Wala pong holiday. Wala po kaming holiday. We operate 24/7. So, kailangan nating bantayan yung mga bulkan natin. Also, minomonitor din natin yung ating mga lindol. Oo nga po pala, sir. So, yun nga, sir, any reminders po? I mean, the devastating earthquake in Myanmar, it's 7.7. Ako personally po, na-experience ko po yung earthquake sa Baguio City noong July 16, earthquake po. Sobrang nakakagulat at nakakatakot. Ang dami pong mga nasawi. So, ano po ang ating reminders? Okay, so ang reminder natin sa ating mga kababayan, first we have to accept the fact that our part of the Pacific Ring of Fire, and every now and then we will be jolted by earthquakes, meron din tayong volcanic eruptions, and sometimes tsunamis kapag masyadong malakas yung lindol na nasa dagat. So the best course of action is always preparedness. So when we say preparedness, we have to make sure na yung bahay natin are earthquake resilient. May mga apps po tayo para malaman natin kung yung app tayo na dinevelop sa FIVOC, how safe is my house app. I-check lang nila ito, may 12 questions, and then depende sa how they answer the questions, they would know if their houses are earthquake resilient or not. And may corresponding recommendations. So, yes. First and foremost, we have to make sure na we follow the engineering standards kapag papagawa tayo ng bahay. Sa mga gawa na ng bahay, again, you consult the app that I mentioned. And second, we have to do participate in the earthquake drill, which we're told to do the cover and hold. We participate in these drills kasi ang magiging response natin dito would come out naturally during events, actual events. So, earthquake drills are habit-forming, and it builds muscle memory. But again, babalik ulit tayo kahit mag-duck over and hold tayo sa loob ng bahay natin, kung hindi naman tuloy din paggawa ng bahay natin, babagsak at babagsak pa rin yan. So, hindi pa rin effective yung duck cover and hold kung hindi matibay yung bahay natin. Ayun. Thank you very much for the reminder sa Director Teresito Bacolcol, sir. At may you have a peaceful and happy Semana Santa. At magnilay-nilay po tayo habang nagbabantay po tayo ng mga activities po ng mga bulkan. Thank you po, Director. Magandang hapon. Magandang gabi na po sa inyo, sir. So,
Okay, maraming salamat din po. At yan po si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Nako, ano ba yan? So, mukhang aktibong-aktibo ang Bulkang Kanlaon at ilan pang mga bulkan may na-register din po na movement po sa Taal Volcano, mga earthquakes po, volcanic earthquakes, although hindi naman po ganong kalakasan. So tama po siya, kahandaan lang po talaga, and yung mindset po, parang yung mindset ng mga kaibigan po natin sa kabilang banda dyan sa Japan, yan. Ang mindset po nila ay always disaster ready po sila. Mga bata pa lang, nasa preschool, nursery, ayan po, hanggang makapagtapos sila ng pag-aaral. Ito po yung mindset nila, tinitrain po sa kanilang mga eskwelahan. So it is really ingrained in them. Ayan, so nagiging automatic po. Grabe naman kasi ang Japan, sobrang dami rin pong mga nararanasang mga paglindol, So tinanggap nila at ready din po sila. So sana ganun din po tayo. Samantalang ating oras 6:23. Narito na po ang ating mga reports. Unahin natin ang report ni Ms. Let Narciso. Bagong Baguio City chapter salungat daw sa batas kaya hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Ms. Let. Hindi umano tumutugma sa kasalukuyang batas at jurisprudence ang panukalang amyenda sa revised Baguio City Charter. Ito ang dahilan sa pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong charter ng Baguio City. Sa press briefing, binasa ni Palace Press Officer Claire Castro ang bahagi ng veto message ng Pangulo kung saan sinabi nitong ang nasabing bill ay makasasama sa kapangyarihang ipinagkaloob sa Bases Conversion and Development Authority. Isa sa mga layunin ng House Bill 7406 ay ang pag-alis sa Camp John Hay Management mula sa Special Land Use Committee ng Baguio at pagbawi sa Section 55 ng Revised Charter na nagpapalawak ng land area sa ilalim ng BCDA mula 570 hectares sa 625 hectares. Ayon kay Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang poder ng BCDA. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH. Balansyado. Samantala, Armed Forces of the Philippines, so AFP Chief Browner, dapat ito pala, nanawagan sa second ID na manatiling profesional. Iginiit ang misyong protektahan ang seat of government. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Pinaalalahanan ng Armed Forces of the Philippines ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army na magkaisa at maging profesional sa gitna ng mga ingay sa politika. Ngayong Lunes Santo, kasabay ang ika-49 na anibersaryo ng 2ID, nanawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Army Unit na manatiling nakaalerto kahit nasa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone na ang tutok ng buong pwersa ng militar. Crucial kasi umano ang tungkulin ng 2ID para suportahan ang Metro Manila kung saan matatagpuan ang tinawag na seat of government. Ginawa ni Browner ang pagbibigay diin dahil sa lapit sa kamay nilaan ng 2ID na headquarters ay nasa Tanay, Rizal. One of the most important tasks of the 2nd Infantry Division is to support the seat of government, Metro Manila. And that is because of the proximity of 2ID to the seat of government. Thus, your spirit of unity and professionalism is what we at the General Headquarters are counting on. Paliwanag ng AFP Chief, sakali mang magkaroon ng destabilisasyon o giyera, 2ID ang unang re-responde para alalayan ng General Headquarters sa Campo Aguinaldo at iba pang puwersa ng pamahalaan. Importante umanong maipaalala sa mga sundalo na manatiling nakapokus dahil sa dami ng kinaharap na problema ng bansa gaya ng CPP-NPA, lawless elements sa nalalapit na halalan at issue sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. DZRH. Balansyado. Samantala, ang 106 Trabaho Party List suportado ang MSMEs na nawagan ng mas pinalakas na assistance sa maliliit na negosyo. RH29 Boy Gonzales, ibalita mo yan, Boy. Nanawagan ng 106 Trabaho Party List sa pamahalaan na taasan ang assistance sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na tinaguriang backbone ng ekonomiya. Ito ang naging payag na 106 Trabaho Party List kung saan sinabi rin nilang mahalaga
ang maliliit na negosyo sa kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Ayon sa 106 Trabaho Party List, 90% ng mga negosyo sa bansa ay kinabibilangan ng MSMEs, bagay na mahalaga upang makalikha ng trabaho at mapalago ang ekonomiya ng bansa. Para sa 106 Trabaho Party List, dapat suportahan ang MSMEs sa paraan ng skills, training at ibang kasanayan para sa kanilang long-term economic resilience. Kamakailan lamang ay umangat muli ang 106 Trabaho Party List survey ng WN Numero Research na ngayon nasa ika-13 pwesto na mula sa ika-20 pwesto noon. Tumalon sa 37 pwesto ang 106 Trabaho Party List mula sa huling survey na isinagawa noong Pebrero. Layon ng 106 Trabaho Party List na isulong ang karapatan ng mga manggagawa, mabigyan sila ng makatarungang sahod, dagdag na benepisyo at patas na oportunidad sa paghahanap buhay. Samantala, asahan namang mag-ikot ang karaban ng 106 Trabaho Party List sa Laguna at Digos, Davao del Sur sa mga susunod na araw. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. DZRH, balansyado. At ang ating oras, 6:29 na po ng gabi. Grabe, kailangan natin magpaalam. At susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Ang kanyang topic sa susunod na programa na usapang legal, kung isasauli sa may-ari ang ninakaw. Absuelto na ba siya sa kasong theft o robbery? Paano, Attorney Cam, kung ang ninakaw ay asawa? At gusto na siyang isole? Pwede pa rin po ba yun? Ay nako, sasagutin po niya ni Attorney Cam. Pwede daw ba na isole at sorry na lang, quits na tayo? Pwede niyo po ba akong i-forgive? O dahil Semana Santa naman daw, Holy Week naman, we should have a forgiving heart. Pero sa batas mukhang stricto kasi ang batas, diba, Attorney Cam? So malalaman niyo po yan mamaya-maya. Sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri, ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Monday edition ng DZRH Balansyado. See you tomorrow. Ang ating oras, 6:30 na po ng gabi. Bye!